Sapat na bang marangyang buhay kung ang puso mo naman ay dahan-dahang namamatay sa gutom sa pagmamahal? Sa mata ng lipunan na kay Elena ng lahat, isang mapagmahal at matagumpay na asawa na si Sandro, isang matalinong anak na si Nathan, at isang marangyang buhay na pinapangarap ng marami. Ang kanilang tahanan ay isang palasyo ng karangyaan. Gabi-gabi, hindi rin nakakaligtaan ni Sandro na iwan sa kanyang mga salitang I love you. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng kanilang mansyon, may isang katotohanang unti-unting pumapatay kay Elena. Nag-iisa siya. Ang I love you ni Sandro ay naging isang malamig na obligasyon na lamang. Mga salitang walang kasamang gawa. Sa tuwing may sakit siya, pera ang kapalit ng pag-aalaga. Sa tuwing may mahalagang okasyon ng kanilang anak, trabaho at mga kliyente ang laging una. Napagtanto ni Elena na ang pamilya ay hindi pinatatakbo ng pera kung hindi ng presensya, pagpapahalaga at pangunawa. Punong-puno na siya. Ang pusong dating nag-uumapaw sa sigla ay tuyot na sa kapabayaan. Hanggang sa isang gabi, ang matagal ng kinikimkim na sakit ay sumambulat. Sa gitna ng matinding komprontasyon, binitawan ni Elena na ang mga salitang babago sa kanilang buhay. Maghiwalay na muna tayo. Nang lisanin ni Elena ang kanilang tahanan, dala ang kanilang anak, doon lang naramdaman ni Sandro ang totoong kahulugan ng kawalan. Ang malaking bahay ay naging isang malamig na libingan. Kaya ba ng isang matigas at tabalang negosyante na iwan ang lahat ng karangyaan upang habulin ng pamilyang kanyang binaliwala? May pag-asa pa bang maibalik ang dating sigla ng pag-ibig kung ang tiwala ay pira-piraso na? Subaybayan ng isang masining at madamdaming kwento ng pagtitiis, muling pagtuklas sa sarili at ng paglalakbay ng isang lalaki upang patunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa salita kung hindi sa bawat gawa, haplos at sakripisyo. I love you, Elena. Yan ang huling salitang narinig ni Elena mula sa kanyang asawang si Sandro bago tutuluyang humilik sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Elena at tumitig sa kisame ng kanilang silid. Ang silid na to, tulad ng buong bahay ay puno ng karangyaan. Air condition, may mamahaling kama at mga kortinang galing pa sa ibang bansa. Ngunit para kay Elena, mas malamig pa ito sa yelo. I love you. 3 salita. 8 letra. Napakadaling bitawan. Napakasarap pakinggan sa unang ilang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pero ngayon, parang isang sirang plaka na lang na kinakailangan itong bigkasin bago matulog para lang masabing natapos ang tungkulin nito bilang asawa. Bumangon si Elena ng dahan-dahan para hindi magising si Sandro. Naglakad siya patungo sa balkonahe at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Umiyak siya ng walang boses. Doon niya lang nailalabas ang lahat ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Sapat na ba ito? Tanong niya sa sarili habang pinapahid ang mga luha. Sapat na bang masabihan ako ng I love you para lang masabing buo ang pamilya ko? 1 taon nang nakakalipas mula na mapansin niyang unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Si Sandro ay naging abala sa negosyo. Lahat ng pangangailangang pinansyal ng pamilya ay naibibigay nito ng higit pa sa sapat. Ang kanilang anak na si Nathan ay nasa magandang paaralan. Kung titignan mula sa labas, perpekto silang pamilya, walang kulang. Ngunit ang hindi nakikita ng iba ay ang kawalan ng gawa sa likod ng mga salita. Pag-ibig pa ba itong maituturing kung puro salita na lang pero salat sa pagpapahalaga? Ang mga simpleng tanong tulad ng, "Kumusta ang araw mo?" o ang mga haplos kapag pagod siya sa pag-alaga sa bahay at sa kanilang anak ay unti-unti na naglaho. Naalala niya nung nakaraang linggo. Nagkaroon siya ng matinding lagnat. Ang tanging nagawa ni Sandro ay mag-iwan ng pera sa ibabaw ng mesa at magsabi ng, "Bumili ka ng gamot. I love you. May meeting ako." Walang pag-aalaga, walang pag-asikaso. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig sa lamig habang hawak ang perang hindi naman kayang magpababa ng kanyang temperatura. Doon napagtanto ni Elena na hindi lang perang kailangan para maging buo ang isang tahanan. Ang kailangan nila ay pagmamahal na may kasamang pagbibigay at pangunawa. Punong-puno na siya.
Ang pusong dating masiglay parang isang tuyong dahon na konting hangin na lang ay tuluyan ang matatangay at madudurog. Umupo siya sa sahig ng balkonahe, yakap ang kanyang mga tuhod habang nagtatanong kung may pag-asa pa bang maibalik ang dating sigla ng kanilang pagmamahalan. Kinaumagahan, maagang naghanda ng almusal si Elena. Kahit na mabigat ang pakiramdam dahil sa puyat at walang humpay na pag-iyak kagabi, pinilit niya na maging normal ang kilos. Ayaw niyang makahalatang kanilang 7 taong gulang na anak na si Nathan. Masiglang kumakain ng bata habang nagkukwento tungkol sa kanyang bagong project sa paaralan. Ang bawat ngiti at tawa ng anak ang tanging lakas na meron siya sa mga sandaling yun. Mami, darating ba si Daddy sa Sabado? May family day po kami. May pag-asang tanong ni Nathan habang may bahig pa ng gatas sa labi. Tumigil ito sa pagsubo at tumitig sa kanya. Naghihintay ng sagot na magpapasaya dito. Ngumiti ng pilit si Elena, pilit na tinagong kirot sa kanyang dibdib at pinunasan ng labi ng anak gamit ang himulmul na table napkin. Itatanong natin kay Daddy mamaya, anak. Alam mo namang busy siya sa trabaho para sa atin, hindi ba? Pero gagawin ni Mommy ang lahat para mapaalalahanan siya. Eksaktong bumaba si Sandro mula sa hagdan. Maayos na maayos ang suot nitong mamahaling suit. Walang gusot at amoy na amoy ang mamahaling pabango. Bit-bit nitong kanyang leather briefcase sa isang kamay habang isa naman ay abala sa pagpindot sa kanyang cellphone. Umuputos sa kabisera ng mesa. Ang pwesto nagpapakita ng kanyang otoridad sa bahay at agad na sumisid ang pansin sa screen ng telepono habang humihigop ng kape. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang magina. Sandro, tawag ni Elena sa mahinahong tinig. Sinusubukan pa rin maging maayos ang lahat. May family day si Nathan sa Sabado. Sana makapunta ka naman. Matagal mo nang hindi nasasamahan ng bata sa mga school activities niya. Lagi ka na lang kasing wala. Hindi tumingin si Sandro sa kanya. Patuloy ang mabilis na pagtipa sa screen ng telepono. Hindi ako pwede sa Sabado, Elena. May golf meeting ako sa mga bagong investors mula sa Japan. Malaking kliyente to. Kapag nakuha natin ng kontrata, mas lalaki ang shares ng kumpanya. Pero Sandro, minsan lang naman ito sa 1 taon. Naghihintay ang anak mo. Sabik na sabik siyang makasama ka. Gate ni Elena. Ramdam na niyang panginig ng kanyang boses at ang init na nagbabadya sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Sandro ang cellphone sa ibabaw ng mesang lumikha ng nakakatulig na tunog. Tumingin siya kay Elena na may bakas ng matinding inis at pagkabagot. Elena, para kanino ba itong ginagawa ko? Para sa inyo rin naman, hindi ba? Ang tuition ni Nathan sa mamahaling international school. Ang mga bayarin dito sa mansyon. Ang mga luho nyo. Ang mga credit cards mo. Lahat yung tinatamasa nyo ay galing sa mga meeting na pinupuntahan ko habang nagpapakapagod ako sa labas. Hindi luhong hinihingi namin sa'yo, Sandro. Oras, presensya, pagmamahal. Yun ang kailangan namin, hindi ang pera mo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, tuluyan ang tumaas ang boses ni Elena, dahilan nito para matigilan si Nathan at mapatingin sa kanilang dalawa na may matinding takot at kalituhan sa mga mata. Ang kutsara nito ay dahan-dahang nalaglag sa plato. Napansin ni Elena ang takot sa mukha ng anak kaya kagad siyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Hinaplos niyang balikat ng bata. Nathan, baby, pumasok ka na sa sasakyan. Kay driver niyo, susunod si Mommy ha? Ihanda mo na lang ang mga gamit mo. Agad namang sumunod ang bata, bitbit ang bag na tila gustong takasan ang nag-aabang na bagyo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Nang makalabas si Nathan at marinig ang pagsasara ng pinto ng sasakyan, lalong naging mabigat at ma-pressure ang hangin sa loob ng dining room. Parang isang silid na mawawalan na ng oxygen. Tumingin si Sandro kay Elena, umiling na may pagka-arogante at tumayo upang lisanin ang mesa. Nasisiraan ka na ba ng bait, Elena? Pinibigay kong lahat. Walang kulang sa buhay ninyo. At bago ako umalis, sinasabi ko sa yung I love you. Alam mo yan. Huwag mo namang gawing issue at gawa ng dramang lahat ng bagay. Nakakapagod na. Paalis na sana to at tuluyang tatalikuran ng usapan nang pigilan siya ng mga salitang may kasamang hikbi mula kay Elena. Pag-ibig pa ba yan, Sandro? Kung puro salita lang pero wala naman ako maramdamang pagpapahalag at pag-aalaga. Punong-puno na ako. Parang pamilya lang tayo sa papel. Para lang may pagmalaki ka sa mga kasosyo mo. Pero sa totoong buhay, mag-isa lang ako.
Isang multo sa sarili kong tahanan. Hindi sumagot si Sandro. Tinitigan niya lang ang asawa ng malamig. Binaliwalang mga luha nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Ilang sandali pa'y narinig na ni Elena ang maras na pagharurot ng sasakyan nito paalis. Naiwan si Elena sa gitna ng malaking sala. Napatingin siya sa isang malaking salamin sa pader. Isang mamahaling salamin na may gintong frame. Ngunit ang nakita niya doon ay hindi isang reyna ng tahanan, kundi isang basag na refleksyon ng isang babaeng unti-unti nang nauubos ang pagkatao sa ngalan ng isang pamilyang pangalan na lamang ang natitira. Lumipas sa mga araw na mas lalong lumalim ang malamig na bangin sa pagitan ni Elena at Sandro. Kung nung mga nakaraang buwan ay nakakarinig pa si Elena ng mga formal na pagbati, ngayon ay tuluyan na napalitan na nakakabinging katahimikan ang kanilang tahanan. Nag-uusap na lamang sila para sa mga pinakaimportanting bagay na may kinalaman kay Nathan, tulad ng mga bayarin sa eskwelahan o ang schedule ng driver. Ngunit bukod doon, para na silang dalawang estranghero na nagkataong naninirahan sa ilalim ng isang marangyang bubong. Si Sandro mas lalong nagpakalunod sa kanyang trabaho sa kumpanya. Umaalis bago pa sumikat ang araw at bumabalik kapag tulog na ang lahat. Marahil upang iwasan ang matinding tensyon na nag-aabang sa bahay. Dumating ang pinakahihintay na araw ng Sabado. Mag-isang sinamahan ni Elena si Nathan sa family day nito sa paaralan. Habang nakaupo sa gilid ng malawak na field, pinagmasdan ni Elena ang ibang mga pamilya na kompleto at masasaya. Nakikita niya mga ama na nagkipagpaligsahan sa sack race. Habang buhat ang kanilang mga anak, ang mga mag-asawa na nagtutulungan sa pag-aayos ng mga picnic blanket at ang mga halakak na nagmumula sa mga pusong tunay na magkakasama. Sa bawat ngiting nakikita niya sa ibang tao, nakaramdam si Elena ng matinding inggit at labis na lungkot. Kahit na anong pilit niyang maging masigla para sa kanyang anak, alam niyang nalulungkot din si Nathan. Nakikita niyang madalas na paglingon ng bata sa gate ng paaralan. Umaasang sa bawat pagbukas nito ay luluwang pamilyar na bulto ng kanyang ama. Ngunit natapos ang programa nang walang Sandro na dumating. Pag-uwi sa bahay, agad na natulog si Nathan dahil sa matinding pagod sa mga laro at emosyonal na pangungulila. Umupo si Elena sa sala, patay ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na lampshade sa sulok. Naghintay siya. Lumalim ng lumalim ang gabi. Sumapit ang alas 11, alas 12 hanggang sa mag-alauna ng madaling araw. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay tila pakong tinutusok sa kanyang natitirang pasensya. Punong-puno na siya. Ang salop ng kanyang pagtitiis ay umapaw na sa gilid. Narinig niyang tunog ng bumubukas na pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos. Pumasok si Sandro na magulo ang korbata. Amoy alak at halatang pagod na pagod mula sa kung anong pagtitipon. Saan ka galing? Tanong ni Elena mula sa madilim na bahagi ng sala. Ang kanyang boses ay malamig at patag, ngunit may dalang kakaibang bigat. Bahagyang nagulat si Sandro at kagad na kinapalan ang switch upang buksan ang pangunahing ilaw ng sala. Nasilaw silang dalawa sa biglaang liwanag. Sabi ko sa'yo, may dinner ako kasama mga kliyente mula sa Japan. Bakit gising ka pa? Bakit ba lagi mo na lang akong binabantay na parang bata? May inis at pagod na sagot ni Sandro habang marahas na tinatanggal ang kanyang korbata. Akala ko ba golf meeting lang nung umaga, Sandro? Umabot na ng madaling araw ang dinner na yan? Tumayo si Elena mula sa sofa at dahan-dahan na lumapit sa asawa. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ngayong gabi, nakalimutan mo namang may pamilya kang naghihintay sa'yo. Nakalimutan mo na naman na may anak ka na umaasang darating ang tatay niya sa family day. Elena, pagod ako sa trabaho. Huwag mo ako simulan at pangaralan ngayon. Pakiusap lang. Sabi ni Sandro sabay talikod at takbang patungo sa hagdan upang takasang muli ang usapan. Hindi, Sandro. Ngayon mo ko pakinggan. Hindi mo ko matatalikuran ngayon. Hinarangan ni Elena ang daan nito sa paanan ng hagdan. Ang mga luhang kay tagal niyang pinigilan at kinulong sa kanyang dibdib ay tuluyan ng umagos ng walang preno. Punong-puno na ako. Hindi ko na kayang ganitong klaseng buhay. Ayoko ng pamilyang pang-display lang sa social media at sa mga business partners mo. Pagod na akong maging dekorasyon sa bahay na to habang ang totoo ay nagmamakaawa ko sa konting atensyon mo. Ano ba talagang problema mo, Elena? Binibigay ko naman ang lahat ng marangyang buhay na gusto mo.
Sinasabi ko namang mahal kita, hindi ba? Nagsasabi ako ng I love you bago matulog. Ano pa bang kulang? Sigaw ni Sandro. Tuluyan na ring nawala ng pasensya at nagtaas ng boses. Ramdam ang galit sa kanyang dibdib. Anong kulang? Ikaw! Ang pag-aalaga mo, Sandro! Ang pagpapahalaga mo! Ang pangunawa mo! Sigaw ni Elena pabalik. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng iyak habang inaampas ng kanyang malilit na kamao ang matigas na dibdib ng asawa. Ang isang I love you mo ay walang kwenta. Walang silbi kung nakikita ko na mas mahalaga pa ang mga kontrata at kliyente mo kaysa sa amin ng anak mo. Hindi lang perang kailangan namin para mabuhay, Sandro. Kailangan namin ng puso mo. Pero mukhang matagal nang namatay ang puso mo para sa pamilyang ito. Natigilan si Sandro. Ang mga kamay ni Elena na humapas sa kanya ay dahan-dahang nawala ng lakas at bumagsak sa gilid. Sa gabing iyon, nakita ni Sandro ang lalim at lawak ng sugat sa mga mata ng kanyang asawa. Isang sugat na siya mismong gumawa dahil sa kanyang kapabayaan, ngunit bago pa man siya makabawi sa pagkagulat at makapagsalita, binitawan na ni Elena ang mga salitang tuluyang nagpaguho sa mundo na kay tagal niyang itinayo. Ayoko na, Sandro. Pagod na akong umasa sa wala. Maghiwalay na muna tayo. Ang mga sumunod na oras ay naging parang isang masamang panaginip para kay Sandro. Hindi niya akalain na seryoso si Elena sa mga binitawan nitong salita kagabi. Parang sinasaksak ang kanyang puso habang pinapanood ang asawa na tahimik, ngunit patuloy ang pag-agos ng luha habang nag-iempake ng mga damit sa malaking maleta. Sinubukan niya na pigilan ito. Hinawakan niyang kamay nito, ngunit malamig at matigas ang tugon ni Elena. Walang natitirang pag-aalinlangan sa mga kilos nito. Dadalhin ko muna si Nathan sa probinsya, sa bahay ni nanay. Basag ang boses ngunit matatag ang pagkakatayo ni Elena habang sinasara ang zipper ng huling bag. Kailangan ko ng espasyo, Sandro. Kailangan nating dalawa ng sapat na oras at layo upang pag-isipan kung may pamilya pa ba tayong dapat na ipaglaban o kung matagal na ba itong nagwakas nang hindi natin namamalayan. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong subdivision at sumikat ang araw, umalis na si Elena kasamang natatakot pa rin si Nathan. Nang marinig ni Sandro ang tunog ng pagsasara ng gate, parang gumuho ang buong mundo niya. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanilang napakalaking mansyon. Isang marangyang bahay na ngayon sa kanyang paningin ay tuluyan na naging isang abandonado at malamig na libingan. Walang maingay na takbo ng bata, walang bango na nilulutong almusal sa kusina at higit sa lahat walang mainit na presensya ni Elena na sasalubong sa kanya. Pumasok si Sandro sa kanyang opisina ng araw na yon, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Sa bawat pagtitik niya sa mga multi-milyong kontrata at mga papeles ng kumpanya, hindi niya magawang mag-focus. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapakita ng mukha ng kanyang asawa. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang utak ang mga salitang binitawan ni Elena bago to umalis. Pag-ibig pa ba yan kung puro salita lang pero wala akong maramdamang pagpapahalaga at pag-aalaga? Tumingin si Sandro sa malaking salaming nasa dingding ng kanyang executive office. Doon ay nakita niya isang lalaking matagumpay, mayaman, tinitingala sa mundo ng negosyo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, siya ay isang bigong asawa at isang pabayang ama. Naalala niya mga nakaraang buwan. Tama si Elena sa bawat sumbat nito. Tuwing nagkakasakit ang asawa, sa halip na maupo sa tabi nito at mag-alaga, pera lang ang iniiwan niya para pambili ng gamot. Tuwing may okasyon sa paaralan, mamahaling regalo lang ang pinapadala niya sa pamamagitan ng kanyang sekretarya. Akala niya dahil hindi sila nagkukulang sa material na bagay at dahil nagsasabi siya ng I love you bago matulog ay sapat na yun upang matawag siyang mabuting haligi ng tahanan. Naisip niyang kanyang 7 taong gulang na anak na si Nathan. Naalala niya mga drawing ng batang nakadikit sa refrigerator. Mga drawing na kanilang pamilya na madalas nang lagpasan lang nang walang sulyap dahil nagmamadali siya sa mga meeting. Naalala niyang bigong mukha ng anak nang tanggihan niya itong samahan sa family day. Isang matinding, nanunuot at nambuhalang pagsisisi ang gumapang sa buong katawan ni Sandro. Napagtanto niya na naging masyado siyang komportable sa ideya na nariyan lang naman si Elena. Hindi ako iiwan niyan dahil mahal niya ako.
Ginamit niya ang salitang I love you bilang isang kalasag upang pagtakpan ng kanyang katamaran na magbigay ng tunay na atensyon, pagpapahalaga at pangunawa. Anong ginawa ko sa buhay ko? Bulong ni Sandro sa kanyang sarili habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad sa ibabaw ng Maria lamesa. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng maraming taon, pumatak ang mainit na luha mula sa mga mata ng isang kilalang matigas na negosyante. Sa wakas, napagtanto niya na ang tunay na kayamanan at tagumpay ay wala sa laki ng kanyang bank account kundi nasa pamilyang kasalukuyan nang nawawala sa kanya dahil sa sarili niyang kapabayaan. Sa probinsya, unti-unting nakahanap ng kapayapaan si Elena. Ang simpleng buhay sa lumang bahay kubo kasamang kanyang ina, ang sariwang hangin na nagbubuhat sa kabukiran at ang malawak na luntiang paligid ay nakatulong upang unti-unting gumaan ang kanyang nagdurugong pakiramdam. Si Nathan naman ay masayang masaya, mabilis tong nakatagpo ng mga kalaro sa mga pinsan nito sa bakuran. Nakikita ni Elena ang anak na tumatakbo sa damuhan, malayo sa tensyon at malamig na atmosfera na naiwan nila sa mansyon sa Maynila. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bahagi pa rin ng puso ni Elena, ang nagnanais na sana'y magbago ang lahat. Mahal pa rin niya si Sandro. Yun ang katotohanang hindi niya maipagkakaila kahit sa kanyang sarili. Ang masakit lang ay ang paraan ng pagmamahal nito na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Isang pag-ibig na nakakulong sa salita, ngunit salat sa gawa. Ang gabi-gabi niyang pag-iyak sa unan ay patunay na hindi madaling talikuran ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang hapon habang nakaupo si Elena sa biranda at tahimik na nagtatahi ng isang punit na unan, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang pumukaw sa katahimikan ng kalsada. Pumarada to ng dahan-dahan sa tapat ng kanilang bakuran. Nalaki ang mga mata ni Elena at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso na makita kung sinong bumaba doon. Si Sandro, ngunit hindi tong formal, arogante at antipatikong Sandro na huli niyang nakita sa Maynila. Walang mamahaling suit, walang maayos na korbat at walang bitbit na leather briefcase. Nakamaong lang ito, may simpleng puting t-shirt at kupas na sneakers. Halatang pumayat ito, gulo-gulo ang buhok at may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Isang malinong na tanda ng kawalan ng tulog at labis na pag-iisip. Bitbit lamang nitong isang maliit na backpack. Agad na natigil si Nathan sa paglalaro sa bakuran nang makita ang ama. "Daddy!" Masiglang sigaw ng bata. Nakalimutan ng lahat ng takot nung huling gabi sa Maynila. Mabilis na lumuhod si Sandro sa damuhan upang salubungin ang anak. Binuhat niya ito ng paitaas at niyakap ng napakahigpit na tila ba natatakot na muli itong mawala. "I miss you, buddy. Patawarin mo si daddy kung hindi ako nakapunta sa school mo, ha? Patawad talagang nagawa ko sa'yo," rinig ni Elena. Ang panginginig at pasang na boses ng asawa mula sa biranda. May luha sa mga mata nito habang hinahalikan ng pisngi ng anak. Matapos ibaba si Nathan, dahan-dahan na tumayo si Sandro at naglakad patungo sa biranda kung saan nakatayo si Elena. Hawak pa rin ang karayom at sinulid. Nagkatitigan silang dalawa. Ang mga mata ni Sandro na dating puno ng pride, inis at kawalan ng pakialam, ngayon ay puno ng pagsisisi, lungkot at marubdob na pagsusumamo. "Elena," tawag ni Sandro, ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang dahil sa kaba. "Maaari ba tayo mag-usap? Pakiusap kahit na sandali lang. Handa akong makinig. Handa akong gawin ang lahat." Huminga ng malalim si Elena, pinipigil ang emosyong nagbabadyang muling umapaw sa kanyang dibdib at dahan-dahang tumango. Sinabihan niyang kanyang ina na dalhin na muna si Nathan sa loob ng bahay upang bigyan sila ng pribadong oras. Naglakad ang mag-asawa patungo sa may tabing ilog, malayo sa ingay kung saan ang tanging maririnig ay ang daloy ng tubig at ang huni ng mga ibon. Ang katahimikan ng kalikasan na siyang magiging saksi sa muling paghaharap ng dalawang pusong sugatan. Naupo sila sa isang malaking troso sa tabi ng ilog. Ang tubig ay marahang dumadaloy, tila tinatangay ang mga nakaraan nilang sakit. Tumingin si Sandro sa agos muli at nagsalita. Ang kanyang boses ay mas malinaw at puno ng katapatan. "Tama ka sa lahat ng sinabi mo, Elena. Nung umalis kayo, naging abo ang buhay ko. Ang laki ng bahay natin, ang mamahalin ng mga gamit pero nang wala kayo, para akong nakakulong sa isang malamig na libingan. Doon ko na-realize kung gaano ko naging pabaya. Akala ko sapat ng pera,
Akala ko kapag sinabi kong mahal kita bago matulog, ayos ng lahat. Ginamit kong salita para takpan ang katamaran kong maging totoong asawa at ama sa inyo. Nakinig lang si Elena, pinanatili niyang nakatingin sa malayo, bagamat nararamdaman niyang bawat bigat ng salita ni Sandro sa kanyang dibdib. May takot pa rin sa kanyang puso, takot na baka panandalian lang ito. Sandro, madaling magsalita ngayon dahil nandito ka. Dahil nakikita mong wala na tayo, pero paano kapag bumalik na tayo sa Maynila? Paano kung namunin ka na naman ng mga kliyente at proyekto mo? Kaya nga, hindi kita pinapabalik agad, Elena. Sagot ni Sandro sabay hawak sa mga kamay ni Elena. Hindi to binawi ng babae, kahit na nakaramdam siya ng bahagyang kuryente sa pamilyar na haplos na matagal niyang kinauhawan. Gusto kong manatili dito kasama niyo. Gusto kong matuto kung paano maging asawang muli. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad-agad. Gusto kong pagtrabahuhan ng pagtitiwala mo. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi lang salita ang kaya kong ibigay. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan ni Sandro ang kanyang mga sinabi. Hindi to bumalik sa Maynila. Nanatili to sa maliit at simpleng bahay ng ina ni Elena. Walang katulong, walang aircon, walang luho. Sa simula halatang nahirapan ng isang Sandro na sanay sa utusan. Ngunit unti-unti siyang nagbago. Siya na ang nag-iigib ng tubig mula sa gripo sa labas. Siya na ang tumutulong sa ina ni Elena sa paghahanda ng kahoy na panggatong. Siya nang naguhugas ng pinggan, mga bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong pagsasama nila. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang oras na binigay niya kay Nathan. Araw-araw bago sumikat ang araw, nakikita ni Elena mula sa bintana kung paano maglarong mag-ama sa bakuran. Gumagawa sila ng saranggola mula sa lumang dyaryo. Naghahabulan sila sa ilalim ng init ng araw. Nakikita ni Elena kung paano muling sumigla ang kanyang anak dahil sa presensya ng ama nito. Ang mga ngiti ni Nathan ay hindi lang abot sa labi, kundi abot hanggang sa kanyang mga mata. Para naman kay Elena, hindi siya pinipilit ni Sandro sa kahit na anong bagay. Ngunit gabi-gabi bago matulog, hindi lang basta I love you ang sinasabi nito. Dinadalan siya nito ng mainit na gatas. Hinihilot ang kanyang mga paa kapag napapagod siya sa paglalaba. At higit sa lahat, nakikinig to sa kanyang mga kwento tinaing ng walang pagkontra. Unti-unti, ang yelo sa puso ni Elena nagsisimula ng matunaw. Nakikita niyang pagsisikap ng asawa. Ang pag-ibig na dati puro salita lang, ngayon ay nakikita at nararamdaman na niya sa pamamagitan ng mga gawa. May pag-asa pa nga bang maibalik sa bawat pagkakataon nakikita niyang nagbabago si Sandro? Ang sagot sa tanong na yun ay unti-unting nagiging oo. 3 linggo ang mabilis na nakalipas mula na magbago takbo ng buhay nila sa probinsya. Sa 3 linggong iyon, unti-unting nararamdaman ni Elena ang isang pamilyar, ngunit matagal na walang pakiramdam. Ang pakiramdam na siya ay pinapahalagahan, inaalagaan, at higit sa lahat minamahal hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ang mga kamay ni Sandro na dating makinis ay nagkaroon na ng konting kalyo dahil sa pagbubuhat ng tubig at pagtulong sa mga gawaing bahay. Ngunit para kay Elena, yun ang pinakamagandang patunay ng katapatan ng asawa. Isang gabi, habang masayang naghahapunan ng pamilya sa maliit na hapagkainan, biglang bumasag sa katahimikan ang matalim na tunog ng cellphone ni Sandro. Nakalatag ang telepono sa gitna ng mesa kaya malinaw na nakita ni Elena ang pangalang nakasulat sa screen. Ang chairman ng kanilang kumpanya sa Maynila. Natahimik ang buong mesa, parang biglang humintong ikot ng mundo. Tumingin si Sandro kay Elena pagkatapos ay sa humihiyaw na telepono. Alam ni Elena na ito na ang pinakamalaking pagsubok. Ito nang tawag na maaring magpabalik kay Sandro sa kanyang lumang gawi. Ito ang boses ng mundo na dating kinabilangan nito. Ang mundo ng pera, kapangyarihan at walang katapusang trabaho. Huminga ng malalim si Sandro upang patunayan kay Elena na wala na siyang tinatago. Sinagot niyang tawag at agad na nilagay ito sa loudspeaker. Sandro, nasan ka na ba sa mundong ito? Seryoso at galit na boses ng chairman ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. May malaking emergency dito sa Maynila. Nagbabadya na mag-backout ang mga Japanese investors dahil wala ka dito para mamuno sa huling pirmahan ng kontrata. Kailangan bumalik bukas na bukas din kung ayaw mo mawala ang multi-million dollar na deal na ito. Buong karera mong nakataya dito, Sandro. Napakapit si Elena sa kanyang kutsara. Unti-unting yumukot naghintay sa magiging desisyon ng asawa. Sanay siya na sa bawat pagkakataong ganito, laging trabahong pinipili ni Sandro. Naramdaman niya ang malamig na kaba sa kanyang dibdib.
Tumingin din si Sandro kay Nathan na natigil sa pagsubo ng pagkain, nakatitig sa kanyang ama. Sir, mahina ang sagot ni Sandro, ngunit may pinal na tonong kanyang boses. Pinapasa ko na po ang buong deal at pamumuno na yan kay Secretary Santos. Alam kong sapat ang kakayahan niya upang hawakan ang kontratang yan. Ano? Nababaliw ka na ba, Sandro? Sigaw ng chairman, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Pera, posisyon at ang pangalan ng kumpanyang nakataya dito. Iiwan mo lang bang lahat ng ito para sa kung anong ginagawa mo dyan sa probinsya? Alam ko po, sir. Malaking perang nakataya. Tapat na sagot ni Sandro habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mukha ni Elena. Pero mas may malaki at mas may mahalagang bagay ang nakataya dito sa probinsya. Ang pamilya ko. Kung mawawalang deal na yan, maaari pa tayong kumita sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Pero kung mawawalang pamilya ko, wala nang susunod pa. Humihingi po ako ng paumanhin, sir. Pero hindi po ako babalik bukas. Tatapusin kong bakasyon ko dito kasamang mag-ina ko. Bago pa man makasagot ang chairman ay pinatay na ni Sandro ang tawag. Ibinaba niyang telepono at muling naging tahimik ang silid. May mainit na luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o selos. Ito ay luha ng labis na kaligayahan at kapanatagan. Sa wakas, pinatunayan ni Sandro na mas mahalaga sila kaysa sa anumang milyong dolyar na kontrata sa mundo. Pinili sila nito nang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan na tumayo si Sandro, lumapit sa pwesto ni Elena at lumud sa harap ng upuan nito. Hinawakan niyang dalawang kamay ng asawa habang ang kanyang mga matay nangingili din ng luha. Elena, narinig mo yun hindi ba? Wala na akong pakialam sa kontratang yan. Ang tanging kontrata na gusto kong pangalagaan at panindigan habang buhay ay ang kontratang pinirmahan natin sa harap ng Diyos noong kinasal tayo. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Marahas niyang ibinaba ang kanyang muka sa balikat ni Sandro at umiyak ng husto. Ang lahat ng galit na naipon sa mahabang panahon, ang lahat ng pait ng kapabayaan at ang lahat ng panunumbat ay tuluyan ng nahugasan at natunaw ng mga luhang yon. Yakap-yakap niya ang asawa. Isang yakap na ngayon ay naramdaman niyang muli ang tunay na init ng pagmamahal na may kalakip na gawa at sakripisyo. Isang buwan matapos ang kanilang makasaysayan at makabuluhang pananatili sa probinsya. Nagpa siyang pamilya na bumalik na sa Maynila. Ngunit ang pagbabalik na ito hindi nangangahulog ang babalik sila sa lumang sistema na halos pamaruot sa kaligayahan ng kanilang tahanan. Malaki na ang nagbago, hindi lang sa pisikal na anyo ni Sandro kundi maging sa takbo ng kanyang mga prioridad sa buhay. Si Sandro mismo nagbago ng kanyang schedule sa trabaho. Nagtalaga siya ng mga mapagkakatiwalaang manager at vice-presidente upang hawakan mga panggabing meeting at weekends operations na dati personal niyang kinakain. Ngayon tuwing alas 5 ng hapon, sarado ng kanyang laptop sa opisina at nasa bahay na siya bago mag-alas 6 para sabay silang maghapunan bilang isang pamilya. Ang marangyang dining room na dating tahimik ay napuno na ng tawanan, kwentuhan at mga plano para sa kinabukasan. Dumating ang kasunod na family day ni Nathan sa paaralan. Sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Nathan sa gate na may pangamba dahil si Sandro ang unang-unang nakarating sa schoolyard, naka-t-shirt pa ng kulay ng koponan ng kanyang anak. Sila ang naging kampyon sa sack race at relay game. Walang pagsigla ng tuwa ni Nathan habang nakataas ang isang maliit na tropeyo. Yakap-yakap ng kanyang ama at ina. Sa bawat click ng kamera ni Elena, alam niyang hindi lang litratong nabubuo kundi mga totoong alaala. Isang gabi, matapos mapatulog si Nathan sa kwarto nito, magkasamang nakaupo sina Elena at Sandro sa sofa sa kanilang sala. Walang telebisyong nakabukas upang umagaw ng pansin, walang cellphone na tunog ng tunog sa ibabaw ng mesa. Ang tanging naroon ay ang 2 baso ng wine, ang banayad ng musika sa background at ang mainit at mahigpit na yakap ng isa't isa. Masaya ka ba, Elena? Malambing na tanong ni Sandro habang dahan-dahang hinahaplos ang mahabang buhok ng asawa na komportableng nakasandal sa kanyang dibdib. Damang-dama niyang marahang paghinga nito, malayo sa mabilis at may kabang paghinga noong mga nakaraang taon. Ngumiti si Elena, isang ngiting tunay na nagbumula sa kaibuturan ng kanyang puso't tumingala upang halikan ng panga ng asawa. Sobra, Sandro, higit pa sa sapat ang nararamdaman ko ngayon, buong buo ng pamilya natin.
Hindi lang dahil magkakasama tayo sa isang bubong, kundi dahil makakaramdam ang mga puso natin. Tumingin ng malalim si Sandro sa mga mata ni Elena. Ang mga matang yun na dati puno ng lamig, patak ng luha at kawalan ng pag-asa, ngayon ay puno ng ningning, init at wagas ng pag-ibig. I love you, Elena, bulong ni Sandro. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na alam ni Elena ang salitang yun na hindi lang isang simpleng bulong sa dilim o isang mekanikal na obligasyon bago matulog. Ang tatlong salitang yun ay may kalakip ng yakap na mahigpit. Oras na nilaan ng buong buo. Pagpapahalagang totoo at pusong handang magbigay at magsakripisyo araw-araw. Ang pag-ibig na dati salat sa gawa ay naging isang buhay na patunay na ang tunay na pagmamahal ay pinapakita, hindi lang sinasabi. I love you too, Sandro, sagot ni Elena. Bago nila pinagsaluhan ang isang matamis, mapagmahal at matagal na halik. Isang halik na nagpapatunay na ang dating sigla ng kanilang pag-ibig ay hindi lang basta na ibalik. Kung hindi mas lalo pang pinagtibay, pinatigas at pinaganda ng dumaang unos. At doon sa ilalim ng init ng kanilang totoong tahanan, pinagdiwang nila ang kanilang tunay at panghabang buhay na happy ending. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taon na yon, ang mansyon ni Elena at Sandro sa Maynila ay hindi na tinawag na malamig na hawla. Ngayon sa bawat sulok nito, maririnig ang huni ng gitara ni Sandro tuwing katapusan ng linggo. Ang malalakas na tawa ni Nathan habang naglalaro ng board game sa sala at ang masiglang tinig ni Elena habang naghahanda ng hapunan. Ang tahanan na dati na buhay lamang sa rangya ay tuluyan ang binuo ng pagmamahal, pagbibigay at malalim na pangunawa. Isang maliwalas na hapon ng linggo, nagtipon ng pamilya sa malawak na garden ng kanilang bahay para sa ikasyam na kaarawan ni Nathan. Simple lang ang handaan, mga kamag-anak mula sa probinsya, ilang malalapit na kaibigan at mga kaklase ng bata. Walang mga mamahaling catering o sikat na organizers, ngunit ang bawat sulok ay puno ng mga lobo, simpleng banderitas at mga pagkaing personal na niluto ni na Elena at Sandro. Daddy! Mommy, tingnan niyo po! Masayang tumakbo si Nathan patungo sa kanila. Hawak ang isang painting na ginawa nito sa paaralan. Binaba ni Sandro ang hawak na pitsyal ng Diyos at agad inakbayan si Elena, habang sabay nilang pinagmasdan ng drawing ng anak. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng bahay at 3 stick figures ang nakaguhit. May kulay na ito, may araw na nakangiti at may nakasulat sa ibaba. The best family in the world. Napakaganda naman ito, buddy. Malambing na sabi ni Sandro sabay gulo sa buhok ng anak. Ipagmamalaki to ni Daddy. Ilalagay natin to sa pinakagitna ng dingding sa opisina ko. Para tuwing magtatrabaho ako, kayo agad ang nakakita ko. Talaga po, Daddy? Promise? May paninigurong tanong ng bata. Lumuhod si Sandro para mapantayan ng anak at nakipag-pinky swear. Promise. At tandaan mo, walang meeting o kliyente mas mahalaga sa'yo at kay Mommy. Happy birthday, anak. Yumakap ng mahigpit si Nathan sa kanyang ama bago muling tumakbo patungo sa kanyang mga kalaro. Naiwan sina Elena at Sandro na magkahawak ang kamay habang pinapanood ang bata. Salamat, Sandro, bulong ni Elena habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Para saan, mahal? Tanong ni Sandro sabay halik sa noo ng asawa. Salamat dahil hindi ka napagod. Napatunayan ang pag-ibig mo ay hindi lang isang salita. Salamat dahil binuo mong muli ang pamilya natin gamit ang mga gawa mo. Humarap si Sandro sa kanya, tinawakan ng magkabilang pisngi ni Elena. Ang mga mata nito'y puno ng emosyon, ngunit wala ng bakas ng takot o lungkot kung hindi dalisay na pasasalamat. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Elena, dahil hindi mo tuloy ang sinaradong pinto mo nang mapuno ka na. Binigyan mo ko ng pagkakataong matutunan kung anong totoong kahulugan ng pagiging asawa. Ang pag-ibig pala. Kapag walang gawa parang bahay na walang pundasyon, madaling gumuho sa unang bagyo. Ngumiti si Elena, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa labis na kapanatagan. Alam niya na ang dumaang unos sa kanilang pagsasama ay hindi sumira sa kanila, kundi nagsilbing apoy upang patatagin ang ginto ng kanilang pagmamahalan. I love you, Elena. Sabi ni Sandro sa pagkakataong ito, alam na ng buong universe ng bawat letra ay may kalakip na pangakong panghabang buhay na aalagaan, papahalagahan at uunawain ng babaeng nasa harap niya. I love you, Sandro, sagot ni Elena. Sa ilalim ng gintong sinag ng papalubog na araw,
Habang maririnig ang masayang tawanan ng kanilang anak sa background, pinagsaluhan nilang siyang halik ng bagong simula. Isang patunay na ang pamilyang binuo ng gawa at pangunawa, isang pamilyang kailanman ay hindi na muling mababasag. Ang kwentong narinig ninyo ay hindi lang basta isang nobela ng pag-ibig at pagpapatawad. Ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Sapat na nga bang salitang I love you? O ang puso mo naman ay unti-unti nang namamatay sa lamig. Madaling magbitiw ng mga pangako, napakadaling magsalita. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa bibig. Ito ay pinatutunayan sa gawa, sa presensya at sa bawat sakripisyo. Ang isang pamilya hindi lang binubuhay ng perang kinikita natin sa araw-araw. Mas kailangan ng isang tahanan ang pagpapahalaga, pag-aalaga at malalim na pangunawa. Kung ikaw man ngayon ay nararamdaman ng punong-puno at parang mag-isa sa gitna ng laban, huwag mawawala ng pag-asa. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding unos upang mapagtanto ng mga taong nakapaligid sa atin ang tunay nating halaga. May pag-asa pa bang maibalik ang dating sigla? Hanggat may dalawang taong handang lumingon sa simula, magbaba ng pride at matutong makinig, ang pira-pirasong pangako ay muling mabubuo. Salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwento ni na Ellen at Sandro. Nais naming iwan sa inyo ang tanong na ito. Kailan mo huling pinaramdam at hindi lang sinabi ang pagmamahal mo sa mga taong mahalaga sa iyo? Hanggang sa muling kwentuhan, mag-iingat kayong palagi.